natin. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Alam niyo po, kanina pa po ako nag-observe sa inyo and I can see the smile, the joy. Medyo maingay nga po kayo. Pero I know that you are glad because you are in the house of God. We are in this sanctuary. And handa na po ba tayo? Sige po, I invite everyone na tayo po ay tumayo. And right now, kapatid, no, I want to encourage you. We will sing songs to God. And my prayer is, let's meditate. Let's think of the message of the songs. And i-offer po natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Let's just offer our hearts this time to God because He deserves the best. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Let's just remember the goodness of Jesus in our lives. Hallelujah. Let's just close our eyes, mga kapatid. Alalahanin mo yung mga bagay na napagtagumpayan mo dahil kasama mo ang Diyos. And let's just remember how good He is. Lord, Ikaw ang dahilan, Panginoon. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Let's worship our God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's declare. And all my life you have been faithful.
kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Mas malaki tulad ng lahat mo. At sa puso mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Mas malaki tulad ng lahat mo. At sa puso mahal kita. Pinagdiriwang ka.
Jesus, dakila ka. Kami muling ay lumulubog sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Kami ay nasasabi, Jesus,
ligawan ang aming kagalakan, Panginoon. But Lord, we thank you because in this country, Lord God, in this city, Lord, we have the freedom to shout, Lord God, to worship you, Lord God, because you are alive in us, Panginoon. Lord, we thank you for this moment, Lord God. Thank you for your encounter with us, Lord God. We will never forget this moment. We thank you, oh God, we thank you for your peace and continue to be upon us. We love you. Can we shout, we love you, Lord? Thank you for everything. You are so good, Jesus. Let's shout, we love you, Lord. Thank you, God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Yan. I'm so glad that we are here right now. And I believe meron na naman po akong bagong faces na nakikita na first time ko lang pong ma-meet ngayon. Pwede pong pakitaas ang kamay kung sino po yung first timers. Those first time that here right now. So, mother po ni Lima. Mother, ano pong name niyo po? Jesseline. So, Sister Jesseline, welcome po kayo. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Meron pa po ba mga first time? First time to come here in CCOF? It's your second time, I believe, right? Yeah. Welcome back again. Amen. Praise God. So, purihin ang Panginoon at mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Yan. So, and before we go to our message right now, I want to invite you sa ating sa ating evangelism drive na ito po ay mangyayari sa December 9. Saturday po yan after po ng soaking and devotion natin. Around 3 o'clock in the afternoon po. Siguro mas maganda attend na po muna kayo ng workers devotion natin and soaking. Around 1 o'clock in the afternoon. And then right after ng ating soaking and devotion, ay gaganapin po yung ating evangelism drive po. Yan. So for more details po, po namin yan, i-discuss po natin sa bawat isa. But every worker of CCOF Church is required to join. Yan. So lahat po ng ating mga manggagawa sa church ay kailangan po present po tayo on that day. December 9, Saturday after soaking and devotion. Amen? Amen. So right now po, before we start, ay ipapanalangin din po natin sa Panginoon ang ating mga prayer requests. Yan. So kung kayo po ay merong mga panalangin na nais nyo po na idulog,
sa pamamagitan po ng ating mga kapatiran, meron po tayong mga dedicated at mga prayer intercessors team na nananalangin. Siyempre, hindi lang po sila. Tayo po, lahat ng ating member ng simbahan ay we should pray for one another. Amen? So that's why kung kayo po ay nahihiyang magsabi personally, pwede nyo po yan isulat sa papel. Meron po tayong mga prayer request forms dito sa ating mga box sa likod at ihulog nyo lamang po doon sa box na yon or dito sa box na ito. At yan po ay ating ipapanalangin tuwing linggo. Hanggat hindi po sumasagot pa ang Panginoon, let's continue to pray for this prayer request form. Amen? Amen. So sige po, pwede po ba nating stretch ang ating kamay sa prayer request form na ito? Father God in heaven, Lord, we glorify you above all else. Thank you, Lord, for this moment. And Father, right now ay itinataas po namin ang prayer request form na ito, Panginoon. Lord, ang mga tao po na nagsulat ng kanilang mga panalangin dito, Lord, you know the desires of their heart. You know what they need and what they want, Panginoon. And Lord, in the name of Jesus, according to your glorious riches and sa iyong yaman, Panginoon, sa iyong pagpapala at sa iyong kakayanan, Lord, na i-bless ang tao at i-provide ang kanilang mga panalangin, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami sa bawat tugon na ibibigay mo po sa mga nananalangin na ito, Lord, ay ito po ay magiging pagpapala sa kanilang buhay. Ito po ay magiging ikakabuti po nila, Panginoon. At hindi po nila ikasasama, Panginoon. Kaya patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa, Panginoon, at sa mga kapatiran din namin na may mga needs and wants, Lord, na nais pong ipanalangin, Father, let them have the desire of their heart to ask for help, for prayers, Panginoon. At ganoon din po sa mga unspoken words, Lord, I believe, Lord, that the Holy Spirit is speaking and knowing their hearts, Lord, at ang Holy Spirit po ang magsasabi nito sa inyo, Father. Dahil mahal na mahal niyo po kami, Panginoon, at hindi niyo po kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, at sa aming message ngayong umagang ito ay patuloy ka po naming dadakilain, itataas, Panginoon, ng higit sa lahat, Lord. Ikaw lamang po ang sentro nito, Father. At nawa ay bigyan niyo nga po ng bukas na puso at isipan ng bawat isa upang maging handa po kami, Panginoon, na tumanggap ng inyong banal na salita at magamit po namin ito para sa ikalalago ng aming buhay mananampalataya. Salamat, Panginoon, itinatas ka po namin ng higit sa lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus ang bawat isa po. Amen and amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, this morning, mga kapatid, ay ipagpapatuloy po natin ang ating series na Unshakable. So, napakarami pong mga ginagawa ang Panginoon sa buhay natin, the reason why we are not being shaken easily. So, andyan po ang ating pananampalataya, yung pinakauna natin pinag-usapan, that we should have an unshakable faith. And last week lang po, napag-usapan natin yung negative side naman po kapag tayo ay nare-relax, kapag tayo nagiging complacent, dun po nangyayari yung nagiging bumabagsak tayo sa shaking ng buhay na nararanasan natin. But if we cling to the true vine, which is Jesus Christ, ay hindi po basta-basta tayo babagsak or hindi po tayo ma-destroy at mawawalan ng saysay sa buhay kapag tayo po ay nakakapit sa ating Panginoong Jesus. Amen? And this morning naman po, mga kapatid, pag-aaralan naman natin ang isa sa mga napaka-importanteng bagay sa buhay natin, which is how we can have an unshakable life. Yung buhay po natin, punong-puno yan ng shaking, di ba? So ano ba yung mga sikreto? Ano ba yung mga pamamaraan para tayo ay makamit natin yung buhay na unshakable? And ang ating pong pag-aaralan is, matatagpuan po yan sa Matthew chapter 7. And nais ko po kayong makibukas sa inyong mga Biblia sa Matthew chapter 7. So, we will go through the verses from Matthew chapter 7, from verses 13 hanggang 27. Pero nais ko po na magsimula tayo sa pinakadulo. Yan, so sa pinakadulo. And ang context lamang po nitong pag-uusapan natin, mga kapatid, is Jesus is teaching on the mount. So, ibig sabihin nun, ang Panginoon ay nakita niyo na maraming tao
at pumunta siya sa kabundukan at tinuruan niya ang mga disciples. At habang tinuturuan niya ang mga disciples, nandun din yung ibang mga tao para turuan. Nagsimula po yung Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5 at nag-end po yon sa Matthew chapter 7. Napakarami po. Pag binasa natin yon, mga pagtuturo ng Panginoon na sobrang applicable siya, hindi lang ng panahon noon, kundi sa panahon natin ngayon. Kaya pagka nag-Bible reading po kayo, tapos gusto nyo pong alamin, ano ba yung sermon, ano ba yung preaching ni Jesus Christ sa kabundukan o yung sikat na tinatawag na Sermon on the Mount. Magsimula po kayo sa chapter 5 at hanggang chapter 7 po natin yon mapag-aaralan. And ito pong Sermon on the Mount ni Jesus Christ ay merong napaka-meaningful na pangyayari sa buhay natin na makakapagbigay sa atin ng clarity and conviction. Clarity and conviction, hope and help, warning and wisdom. Lahat ng yun ang binanggit ko, all at once, lahat yon ay mapapakinggan natin or matututunan natin dito sa itinuturo ng Panginoon na Sermon on the Mount. And yun nga po, magsisimula tayo sa ending, sa dulo ng Sermon of the Mount. Sa chapter 7 po yun. And yung sa dulong-dulo ng chapter 7, dito natin makikita na pagkatapos niyang ituro ang lahat ng mga preachings niya magmula chapter 5 hanggang kabuuan ng chapter 7 is ito yung final product. Ito yung end result. Kapag ginawa mo lahat ng yun, ito yung mangyayari sa'yo. So, nandun yun sa pinakadulo ng chapter 7. Kaya ito po yung pag-uusapan natin ngayon, the unshakable life. Ito yung final product ng Sermon on the Mount ni Jesus Christ. Kapag sinunod nyo yon, kapag kayo ay nag-obey kay Jesus Christ, ito ang kakahantungan ng buhay nyo. You will have an unshakable life. So puntahan po natin yung final verses ng chapter 7. So sa verse 24 po tayo magsimula. Verse 24 to 27, sabi ni Jesus Christ dito, anyone who listens to my teachings and follows it is wise. So ang tinutukoy niya rito, to my teachings, those preachings and teachings na ginawa niya on the mount and other mga iba pang mga pagtuturo ni Jesus Christ. At kung sino man ang sumusunod sa pagtuturo at sinusunod ito ay isang wise na person. It is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against the house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teachings and doesn't obey it is like a person who builds a house on a sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse it will collapse with a mighty crash. Kapatid, napansin niyo ba, meron ditong comparison. Dalawa. Comparison between obeying, following the teachings of Christ at yung isa naman, napakinggan yon pero hindi sinunod. They heard the teachings of Jesus Christ but they don't follow it. Yun yung dalawang comparison dito sa makikita natin. But, did you notice na sa dalawang comparison na yun, they both experience the same thing? Alam niyo kung ano yung common denominator nilang dalawa? They both gone through the storm of life. Parehas silang dumating ang bagyo sa buhay nila. And alam naman natin, pag sinabi nating bagyo or storms of life, it pertains to the problems, trials, di ba? Mga testings in life na nararanasan natin. So, ang katotohanan po dito mga kapatid, regardless kung sino ka dito sa dalawa na ito, kung anong klaseng tao ka, storm will come in your life. Naniniwala po ba kayo doon? Storm. At itong storm na ito mga kapatid ay merong tatlong categories or merong tatlong, hindi category classification or characteristic. Yung mga klase ng mga problema na pinagdadaanan natin. Mga testing in life. Ano yun? Merong rain, merong flood, tsaka merong
wind. So, tatlo yan. So, inulit sa wise person at ganun din sa foolish person. Both the rain, the flood, and the wind. Ano ba ang mga bagyo? Oo. Ano ba ang ulan sa buhay natin? Ano ba yung mga madalas na bumubuhos sa atin? Na pag nabasa tayo, we feel uncomfortable. Ito yung mga depression in life. Nade-depress ka, nalulungkot ka. Ito yung mga fears na kapag naranasan mo, yung feeling mo na parang basa ka ng ulan, na parang natatakot ka or uneasy, yung pakiramdam mo, loneliness. Kapag pumasok ang loneliness sa buhay mo, ay para kang nabasa ng ulan, di ba? Floods. Ano ba yung mga floods in life? Ito yung mga personal sin na talagang bumubuhos minsan di ba? Na talagang nangyayari sa ating mga buhay na nagkakasala tayo sa Panginoon. Family problems, hindi mo yan maiwasan. Kadalasan may nangyayaring mga problema sa ating mga pamilya. Relational problem. Ito yung mga floods in life. And wind, ito naman yung kapag tumama sa'yo talagang napapaatras ka, shaken ka. Ano yun? Kapag tumama sa'yo, it's either magre-resist ka o magpapadala ka. Ito yung mga culture of this world. Romans 12:2, di ba, last week? Na merong mga culture and traditions of this world na sa lahat sa atin hindi tayo na-exempt na dumating. Dumadating yan lagi sa ating mga buhay. Mga social pressure sa mga kabataan, anong tawag doon? Peer pressure ng mga kapaligiran nila, yung mga kasamahan nila. Kung ikaw, nag-iisa kang Kristiyano sa isang community, meron kang peer pressure na nangyayari, itong mga nasa paligid mo, ang ginagawa nila, puro mga kasalanan, ikaw lang yung hindi. There is a pressure in you na talagang gusto ka nilang masakop. Ito po yung mga winds in our life. So meron lang pong tatlong klaseng tao ang meron dito ngayon. There are three kinds of person that is in here right now. First is, you have been through a storm. Merong pagsubok na lumagpas na sa'yo, na pagdaanan mo na. Sino pong mga ganon? Nagdaan na sa mga pagsubok ng buhay. May nangyari ng pagsubok sa buhay. Amen? Pangalawang klase ng tao na nandito, you are currently going through a storm. Right this moment, pumunta ka ng church, iniwan mo lang saglit yung isip mo, pero meron kang pinagdadaan ng problema sa bahay. Sino pong nagdadaan sa atin ngayon doon? Di ba? Sometimes, ganun na right at this moment, may matindi kang pinagdadaanan. Pagsubok, sakit, meron kang pressure na naramdaman, na bukas, deadline na bukas ng bayaran ng mga ganito. Kaya nakakaramdam ka ng pressure sa buhay mo. At pangatlong klase ng tao is, you are about to go through a storm. Mayroong darating na bagyo sa buhay mo, hindi mo lang alam kung ano pa yon. So, itong mga tatlong klase na to, minsan, ilan lang dito yung ikaw, minsan all at once, di ba? Minsan, nangyari na sa'yo, kakatapos mo lang sa problema, eto na, meron na naman. Tapos, hindi mo alam, bukas may bago na naman problema. Bakit ako na lang lagi, di ba? Ganon. So, katotohanan po yan, kapatid. Kaya nga dito sa ating, sa analogy ni Jesus Christ, even the wise, even the foolish person, they both go through the storm in their life. So, alam niyo po, ang Panginoong Jesus, nung tinuro niya to, He acknowledged, ipinaalam ng Panginoong Jesus na darating ang bagyo ng buhay. Yes, sinabi niya yan sa atin. Meron pang isang verse na sinasabi that, in this earth or in this life, you will experience many trials and sorrows, di ba? Pine-prepare tayo ng Panginoon, hindi niya yan tinago sa atin na meron tayong pagdadaan ng bagyo. Pero, dito sa verse na ito, ina-acknowledge din ng Panginoon that this storm in life can be endured. These problems, these trials of life can be endured at kaya mong maging victorious over these problems in life. Yan po yung sinasabi ng Panginoon dito. So, dalawang cases po yung sinabi ng Lord dito, the wise person and the foolish person. And I want us to reflect ourselves. Wag niyo pong i-reflect yung ibang tao. Kayo po, sarili niyo po.
tingnan nyo ba, ano ba ang buhay ko? Sino ba ako dito sa dalawa na ito? And I'm not doing this to persecute you or to condemn you, ha? And I want you to realize to yourself kung ano ka ba dito. And sa pamamagitan nun, doon ka matutulungan ng banal na spirito na magbago sa iyong buhay, na maging better person. So una yung foolish. Sabi ni Jesus Christ dito, the foolish person ay parang isang taong nagtayo ng bahay sa buhangin. Di ba? Ano yan eh? Common yan sa dagat, di ba? Although ngayon, sa technology ngayon, nagagawa na nila na makapagtayo ng mga bahay. Pero siguro sa panahon noon, kaya yung analogy ni Jesus Christ, talagang kapag nagtayo ka ng bahay sa sa mabuhangin, ay sigurado, ano lang yan, madali lang yan madala. Siguro baka lumakas lang yung alon, mawawash away na yan kasama ng buhangin eh. O kaya magkaroon lang ng lindol, babagsak na yan. So ito yung tinutukoy ni Jesus na parang ganun daw ang foolish person. Para ka nagtayo ng bahay sa buhangin. And the wise person, ito yung tinutukoy ni Jesus that can endure the storm, can be victorious over the trials and testings in life. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ na unshakable house. The unshakable kind of life na dapat meron tayo. The wise person. Itong wise person na ito, para itong parang ikaw yung damit at nasa washing machine ka. Ikaw yung damit, nasa washing machine ka, na talagang pagka umandar na yung washing machine, talagang magugulo ang buhay mo, magte-twist, magte-turn, knock out ka dun sa kabi-kabilang pero ang ending ng buhay mo, lalabas ka ng malinis. Lalabas ka ng mabango. Di ba? Ganyan po ang isang wise person, na kapag may nangyari sa kanyang matinding pagsubok at problema, dahil sa meron siya, or dahil sa kung saan siya nagtayo ng kanyang foundation ng buhay niya, lumalabas siya na malinis, mabango, or maayos ang buhay, mas gumaganda yung kanyang buhay. Siyempre, lahat tayo mga kapatid, ang gusto natin, yung wise person. Siyempre, sino bang may gusto ng foolish person? Na kapag dumating ang bagyo sa buhay, bagsak ka na agad. Suko ka na agad. Di ba ayaw naman natin yun eh. We all want to be the wise man. We all want unshakable life. Sinong may gusto dito ng shaking life? Di ba ayaw natin yun? We all want the unshakable life. And Jesus Christ already revealed the result or the product of all His teachings. Ito yun, nasa pinakadulo. Sabi niya, anyone who listens to my teachings and not just listen to it, but follows it, will be like the wise person. Ito yung product ng pakikinig at pagsunod sa mga pagtuturo ng Panginoon. We will have an unshakable life na kapag dumating ang bagyo sa iyong buhay, dahil nakatayo ka sa isang bato, which is, it signifies Jesus Christ. Ang buhay natin ay founded kay Jesus Christ. We will be unshakable. We will have the unshakable life. Sino pong may gusto nun? Amen. So pag-aralan po natin, paano ba? How we can have this unshakable life through these verses. So inuna lang natin yung dulo kasi andun yung end result. So, pupuntahan natin yung mga previous verses para matutunan natin ano ba yung tinuro ni Jesus Christ para makamit natin itong wise person na ito or unshakable life. Meron po akong tuturo sa inyo na 3 steps, pero hindi lamang po ito limited kasi napakalawak po ng pagtuturo ni Jesus Christ. And dito lamang sa Matthew chapter 7, may 3 lamang tayo na pag-uusapan. So, magsisimula po tayo doon sa verse 13. So, sige po, yung Bible nyo na nakabukas, Matthew chapter 7, magsisimula po tayo sa verse 13. The first step to achieve or to have an unshakable life is you must choose the right path. Sa buhay natin, punong-puno tayo ng choices, di ba? Our lives are full of choices, whether ito bang gagawin ko o hindi. 'Di ba? Siya ba ang magiging kasama ko habang buhay o hindi? Dito ba ako magtatrabaho o dito? Gagawin ko ba ito? O ba ako sa mga yumayaya sa akin o magsisimba na lang ako? 'Di ba? Our lives are full of choices. At yung mga choices na yon,
it determines the course of our life. Kung ano yung decision na ginawa mo, yun yung pathway na pinipili mo. That's why tinuturo ni Jesus Christ sa atin, dapat tama. We must choose the right path, not the wrong one. So saan ba natin makikita yung example ng mga wrong paths? Dito po, verse 13, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. So God's kingdom. Ang tinutukoy po na God's kingdom dito is the heaven. When we die, we will go to heaven. So, makakapasok tayo sa kaharian ng Panginoon sa langit through the narrow gate. The highway to hell is broad and its gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow and the road is difficult and only a few ever find it. So Jesus presented options, choices here. So depende sa pagkakalari mo sa Panginoon kung ano ang pipiliin mo. That's why I'm telling you right now, you must choose the right path. And clearly, kung gusto mo makapasok sa langit, you will go through the path of the narrow gate. So may dalawang options dito, wrong path or yung wide gate or the right path, which is the narrow road. So doon muna tayo sa wrong. Doon muna tayo sa mali. Paano ba yun mali? Bakit ba yun wrong path? Ito yung tinutukoy dito na broad road. Ibig sabihin yung lakaran, yung highway, malawak. Kumbaga sa, ano ba pinakamalawak na road dito sa Pilipinas? Mga expressway, di ba? Ilang mga lanes yun. Parang ganun. Ang daming makakadaan. Ang daming kayang sabay-sabay na lumakad papunta doon. And yung gate niya is malawak din. Yung pinakadulo, kumbaga, malawak din yung kanyang gate. Ito yung sinisignify nito yung worldly living. So kung yung kingdom of God, the heaven, the end result, yung road na tinutukoy dito is our life here on earth. Magmula pinanganak tayo hanggang sa mamatay tayo or hanggang sa muling bumalik ang ating Panginoon. So, itong road na ito, we are the travelers. I am a traveler. Sabihin mo nga sarili mo, I am a traveler. And yung mga travelers daw, yung mga tao na namumuhay, this road is easy to find para sa kanila. Totoo, di ba? Ang mali ay masarap gawin. Right? Masarap gawin ang mga pagkakamali. That's why sa mga tao, napakadali nilang piliin or napakadali nilang makita, no, dito gusto ko tong road na to. Gusto ko tong choices na to kasi ito yung masarap gawin. Ganun po ang road. And hindi tayo mawawalan ng kasabayang maglakad dito sa road na ito. Bakit hindi tayo mawawalan ng kasabayan? Kasi ang daming pumipili ng road na ito at maraming madaling makakita ng road na ito. That's why ang daming mga tao. That's why mararamdaman nyo sa panahon natin ngayon, sobrang ang daming mga ang dami ng mga masasamang tao. Lately lang kahapon, meron kaming mga pinapanood yung sa Victory Liner, point blank range na binaril yung So hindi ko alam yung history nun, hindi ako makakapag-judge sa kanila, pero ganun na lang ba kadali ang gumawa ng pagkakamali para sa kanila. Ang dali nilang piliin yung path na ganun. And ang dami-daming mga ganung pangyayari ngayon. Napagkukwentuhan nga namin kahapon na nung unang panahon, yung mga road rage, sobrang konting-konti lang yung mga pangyayari noon Na pagka nagkaroon ng road rage, agad yun? Big event. Tsaka minsan lang mangyari. Pero ngayon, road rage. Mawalan ka lang ng pagtitimpi. Kinat ka lang na ganon, galit na galit ka na. O kaya, binlingkan ka lang ng ilaw. Sinasabi ko to sa inyo kasi minsan nadadala rin ako sa emotion ko. Ang sakit kaya nun. Kapag nasa road ka, tapos binlingkan ka ng ilaw na gano'n, diba? Sakit sa mata. So, meron pa akong kasalanan ginawa. Hiningi ko ng tawad sa Lord doon. So, ako nasa harapan, siya nasa likod. Tinaasan niya akong ilaw na gano'n. Wala naman akong ginagawa. Kumbaga, maayos naman, may daan dito, may daan dito. So, ginawa ko, gumanon ako, pinauna ko siya. Gumanon ako sa kanya at binuntutan ko siya. Ako naman yung nag-high beam. Tama o mali? Mali. Mali yun. So, wag niyong susuklian ng panibagong kasalanan ang isang
pagkakamali. So, example lang po yun. So, yung road na wide na ito, sa napakaraming mga may gustong pumunta dito. And it is populated. Yung mga naglalakad dito are full of people that ignoring the standard of the Lord. They ignore the standard of the Lord. Yung righteous living, walang kwenta sa kanila yon. Hindi sila namumuhay righteously. And dahil wide ang gate nito sa dulo, marami rin ang napapahamak. Ano yung ending? Sabi dito, it is a highway to hell. Ang dulo nito papunta sa impyerno. Yan po ang maling path. I hope wag po nating piliin yan. Let's not choose this path of life. And the right path, ito naman yung narrow road na tinutukoy or small gate, maliit lang. Righteous living, mga kapatid, ang tinutukoy dito na narrow road. How to live righteously. Or ano ba yung mga ginagawa mo sa buhay na nakakalugod sa Panginoon. Sinabi din dito sa verse na konti lang daw yung pumipili sa road na ito. Less people choose this road and few ever find it. Konti lang yung nakakakita. Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag alam mo ang isang daan ay lubak-lubak, gugustuhin mo ba? At tapos meron naman doon. Kahit na 1 oras ang diferensya. Ito, pag dumaan ka dito sa lubak-lubak na road na ito, 15 minutes lang nandun ka na. Pero pag dito, mga 1 oras ka pang makakarating. Pero malinis yung road, malawak. So, anong pipiliin mo? Dito lang ako sa 1 oras. Kahit mahaba. Kahit maliit ako, okay lang. Kaysa masira yung gulong ko. So parang ganun mga kapatid eh. Ang pagpili sa tama, minsan talaga, dahil meron po tayong old self, dahil meron tayong sinful nature sa atin, we choose. We choose not to look or not to go through this narrow road. Kaya konti lang nakakita. Kasi konti na nga lang yung gustong pumunta ron, wala pang mga testimonies na, dito, maganda dito. Ito dapat ang pinipili natin. So, konti lang yung nakakakita tuloy ng kabutihan or ng pagiging righteous living. Kasi hindi madali yung journey eh. Sino ditong nadadalian sa buhay Kristiyano? How to be you po. Sana all, di ba? Hindi madali ang buhay Kristiyano. Hindi pinangako sa atin ni Jesus Christ na magiging madali. Ang kabaliktaran pa ngayon, sinabi ni Jesus ay, mapupuno tayo ng trials and sorrows in life. Dahil pinili mo ang Panginoon. There are persecutions na mangyayari. There are hardships. Katulad ng paborito kong analogy, puno, di ba? 2 puno, 1 puno na walang bunga, 1 puno na punong-puno ng bunga. Sino yung binabato lagi? Yung puno na maraming bunga, di ba? Ganun po kayo eh. Kaya pag namumunga na kayo sa inyong buhay Kristiyano, andyan, lalabas na naman yung ano ba naman yung ginagawa mo? Lagi ka na lang nasa church. Yung mga persecution, darating talaga yan sa buhay natin once na lumalalim ka sa Panginoon. And a lot of self-denying decisions ang nangyayari dito sa path na ito. Ayaw po natin minsan mag-deny ng sarili natin. Ayaw nating na magpakumbaba, di ba? Minsan mahirap sa tao ang i-deny ang kanyang sarili at sumunod kay Jesus Christ. Mahirap po yon, reality. Hindi po ako magmamagaling dito na sabihin ko sa inyo, madaling i-deny ang sarili. Pero hindi po, mahirap. That's why this road, sabi ni Jesus Christ, is fewer ever find it or fewer wants to go through this road. Kasi mahirap i-deny ang sarili mo at sumunod kay Jesus Christ. But it doesn't mean that it is impossible. It is still possible. And this is the first step natin in having an unshakable life. The first step, you must choose the right path, which is the narrow road. Kahit mahirap, 'di ba? Sabi nga nila ang resulta ng kahirapan ay may ganung sa Tagalog, nakalimutan ko. Kung walang, Pag may nilaga, hindi. Pag may tiyaga, may nilaga. Baliktad, Pag may nilaga, may ulam. Mamaya, hindi. So, kailangan lang natin magtiyaga, mga kapatid. Mahirap siya, pero fulfilling, promising yung ending ng buhay natin. Not highway to hell, but
road to heaven forever in our lives. So, mga kapatid, ang question ko sa inyo, ano ang pipiliin nyo? Madali, pero papunta sa kapahamakan, o mahirap, pero papunta sa kaliwanagan? Sa mahirap, di ba? Yun po tayo. Do we align ourselves in the righteousness or the standard of the Lord? Or dahil nahihirapan tayo doon, eto na lang, ang hirap maging Kristiyano eh. Lagi na lang akong umiiyak. Kesa noong hindi ako Kristiyano, happy lang ako, okay naman ako. Pero naging Kristiyano ako, mas madalas akong ma-heartbroken. Huwag po tayong magpapadaya. Kahit na ganun po yung buhay ng hindi mananampalataya, kahit maraming pag-iyak na mangyayari dito, it will build your house. It will build your foundation papunta sa Panginoon. Ang pagsunod ba natin, yung obedience, di ba? Sabi ng Panginoon kanina, obedience or following the teachings of Christ is our obedience is like eating in a buffet restaurant. Sino na nakakain sa buffet dito? Amen. Diba? Kahit simpleng buffet lang kayo naman, hindi naman kailangan mga mamahalin. Dati ang buffet, around 500 pesos lang. Ano ba yan? Samboko gin ba yan? Yung mga sushi. 500 lang yun noon eh. Ngayon, 900. So, ano ko lang po, hindi naman ako magmamalaki, pero madalas po akong makakain sa specific lang na buffet, kaming mag-asawa. Meron po kaming lagi nakakainan dahil nabe-bless din po kami ng Lord. May mga nagbe-bless sa amin. Kaya lagi namin napupuntahan yung buffet na yun. At yung buffet na yun, mga kapatid, sabihin ko na nga sa inyo kung saan. Sa New, sa may podium. So, thank you Lord sa blessing. Lagi kaming nakakain doon. May nagbe-bless po sa amin. Doon sa New na yon, siguro may 5 lagpas na beses na kaming nakakain doon. Ako, pag kumakain ako doon sa buffet na yon, ang ginagawa ko, pinipili ko kung ano yung gusto kong kainin. Di ba? Ikaw ba pag nagbo-buffet ka, isa-isa yan? Magmula sa pinakaunang pagkain hanggang sa pinakadulong pagkain, kakainin mo kahit small portions. Hindi, di ba? Hindi mo magagawa yun. Ang ginagawa mo, ano bang mood ko ngayon? Ang mood ko ngayon sa pagkain sa buffet, steak. Puro steak ka muna. Ang mood ko ngayon, puro mga sushi. Sushi ka muna. Di ba? Hindi mo lahat, kayang kainin nyo ng kompleto. Pumipili ka lang. Ang obedience daw ba natin sa Panginoon ay parang pagkain sa buffet. Kung ano lang yung mood mo. Lord, wala ako sa mood na magpakabait ngayon. Gigigil kasi ako. Kasi awa ko eh. Ang kulit ng kapatid ko. Ayaw kong tigilan. Kaya di muna Lord. Ayoko muna ng pagpapakabait. Depende ba yung obedience natin sa Lord sa mood natin? Sumusunod ba tayo sa Lord kapag gusto lang natin? Partial obedience is equals to disobedience. Kaya ang Panginoon, sinasabi niya sa atin doon sa final product, if you obey, if you listen and follow all the teachings of Jesus Christ, doon ka magkakaroon ng unshakable life. Huwag po tayong maging buffet-style obedience na pinipili lang natin kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen. And tayo mga kapatid, ang hirap din naman nung ang buhay mo, yung kaliwang paa mo nasa wide road at yung kanang paa mo, baliktad pala sa inyo, yung kanang paa nyo nasa wide road, yung kaliwang paa nyo nasa narrow road, ang hirap nun. Darating ang panahon, kailangan mag-separate yan. Or talagang separated yan. Sa umpisa, tatapak ka doon, tapos lalakad ka pag ang hirap nun, di ba? Mababali ang katawan mo. You will choose one of them. Darating ang panahon, pipili ka. Hindi pwede na pinili mo ang righteous living tapos yung kabilang paa mo. Although posible yun, di ba? Saan bang lugar na may ganun? Na 2 places in 1. Naranasan nyo na yun? Na yung kabila mo nasa barangay ganito, yung kabilang paa mo nasa barangay ganito. Posible yun. Pero, do you define yourself as that kind of person? Na, anong tawag doon? It depends. It depends on my mood. It depends on kung sino yung kausap ko. It depends on kung madali bang sundin ng Panginoon o hindi. O mag-e-enjoy ba ako dito. It depends kung saan ako tatapak. No. There will be the time
na pipiliin mo, pupunta ka sa road na yon. At kapag pumunta ka sa road na yon, mauhook up ka na at doon ka nalalakad. That's why tinuturo sa atin, for us to have an unshakable life, choose the right path. Explicitly, yung talagang ito lang, pag pinili mo ang kabutihan, dito ka lang. Although hindi tayo perfect, minsan nagkakasala tayo, pero piliin natin yung decision, ano yun magkaiba yung perfect ka na kaysa yung may decision ka sa loob mo na na ayaw mo nang magkasala. Kasi ang perfect ka na sa langit lang yun mangyayari. Yung hindi na tayo magkakasala. But you will have the righteousness na inaasahan ng Panginoon habang buhay ka dito if you have the heart, if you decide na babawasan mo paunti-unti yung kasalanan mo, hindi mo na to gagawin. Yung mga nagawa mo na maaalala mo yun, hindi mo na siya uli gagawin. Yun po yung righteous living na tinutukoy sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Let's choose the right path. Una pa lang po ako, sorry po. Pangalawa, for us to have an unshakable life, after we choose the right path, we must listen to the right voices. Huwag sa chismis. Huwag kay Marites. Huwag kay Marisol. Huwag kay, ano ba yung panlalaki? Tolits. Ang pakinggan lamang natin sa ating mga buhay, yung mga katotohanan na talagang magdadala sa atin sa kabutihan ng Panginoon. Kaya ang in-example ni Jesus Christ dito sa listening to the right voices is those who are teaching falsely. Yung mga nagtuturo ng mga false teachings, mga false prophets. Sabi po sa verse 15, beware of false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves. Ano yun? Yung wolf in sheep's clothing. Tama ba? Tama. Wolf in a sheep's clothing. Nagbabalat kayo. Mag-ingat po tayo dun mga kapatid. Even me, mag-ingat kayo sa akin. Although sinasabi ko naman sa inyo ngayon, katulad last week, sinabi ko sa inyo na hindi ko po kayo dadalin sa pagkakamali sa turo ng Panginoon kasi pinag-aaralan ko po at hinihiling ko po ang guidance ng banal na Espiritu sa mga pag-aaral na ito. Pero ang gusto ko pong gawin ninyo, after ko po itong ituro, pag-aralan nyo pa. Pag-aralan nyo pa kasi para ma-practice po kayo pag dumating ang time na may nag-preach dito na hindi nyo kilala, first time nyo lang na-meet, ay hindi po tayo madideceive ng kaaway if this preacher is a false teacher or not. Kasi winawarningan tayo ng Panginoon na we must beware of the false prophets or teachers that disguise as harmless sheep but really vicious wolves. Sila yung pumapasok sa flock ba tama? Herd ng Panginoon, yung mga tupa, tayo mga tupa Tapos meron dyan papasok sa church, kala mo mabait. Talagang maayos ka usap, masarap ka usap, pero ang ending, meron pala siyang hidden agenda. Alam niyo po, ano yan napaka-common yan. Recently lang, parang 2 months ago, meron po ditong pumunta dyan sa labas ng church natin. At nagpakilala. Na sabi niya, dati daw po siyang Christian. At ngayon, parang ang ending kasi ang gusto niya lang nanghihingi po siya ng tulong. So, pero ginamit niya yung Bible. Ginamit niya yung mga verses. Alam niyo kung ano yung approach niya sa akin na tanong? Ang tanong niya sa akin, Pastor, una tinanong niya, kayo po ba yung head pastor dito? Grabe, ang hinahanap niya talaga agad yung head Sabi ko, hindi, resident pastor ako dito. Yung head pastor namin nagtuturo sa loob. Kaya ako na lang kausapin mo. So tinanong niya ako, Pastor, naniniwala ka ba na Diyos si Jesus Christ? Binalik ko sa kanya yung tanong. Sabi ko, ikaw, naniniwala ka ba na si Jesus Christ ay Lord? Hindi siya sumagot. Ang ginawa niya, nagbigay siya ng mga verses sa Bible at kapag hindi niyo binasa yung konteksto ng mga verses na yon, mapapaniwala ka niya na hindi Diyos. Si Jesus Christ, that Jesus Christ is just human. Kapag pinakinggan mo lang yung mga verses na sinasabi niya. So sabi ko sa kanya, kapatid, yung mga verses na sinabi mo, binasa mo ba yung buo niyan? So syempre, yung mga ganyan, apologetic yan, magaling magano yan. Magaling yan mag-defend ng kanilang mga cases. So hindi kami natapos-tapos. Sabi ko sa kanyang ganun, kapatid,
Hindi tayo matatapos dito eh. Ako, naniniwala ako na Diyos si Jesus Christ. Kapag ikaw ay hindi ka naniniwala na Diyos si Jesus Christ, wala tayong dapat pag-usapan. Kasi hindi naman kita mako-convince kung ayaw mo. Pero ako, ito yung belief ko. At hindi mo rin ako mako-convince sa sinasabi mo kasi alam ko yung pinag-aaralan ko sa Bible. So, ang ending, na-realize ko na yung tao na yun pala, talagang talagang maybe isa siya sa mga ganito. And I hope na magbago yung buhay niya. Na wag siyang mag-church to church para gamitin ang mga salita ng Panginoon. Tapos para sa mga hidden or bad agendas. Ganun ang mga wolf na tinutukoy dito mga false prophets. Papasok yan dito, dala-dala Bible. Dala-dala ang mga quotes from the Word of God. Pero kapag hindi ka maingat, kapag kinote mo lang yung verse na yun, Jesus sweat, ay iyakin pala si Jesus Christ, di ba? Mawawala ka sa totoong katotohanan eh. Meron kasing para sa kanila maling katotohanan na kapag partial lang ng mga verse ang pinakinggan mo sa kanila, ma-realize mo, oo nga, tama ka, bakit ganun yung pastor namin, hindi ganito tinuturo. So, nadala ka na. So, ganyan yung mga wolf in the flock or the herd of the sheep. They attack, they wound, and they kill the true sheep, which is tayo yon. Kaya dapat mga kapatid, maingat tayo. Let's listen to the right voice. Salamat na lang sa Panginoon. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Kasi itinuro niya sa atin kung paano ba natin mapapakinggan yung tamang voice. So, hindi siya lang basta nag-warn si Jesus Christ, but also He teaches how to determine or how to know the right voices. Ito yon sa verse 16 hanggang 20. Sabi ni Jesus Christ, in the context of the false prophets or being beware of the false prophets, sabi niya, you can identify them, those false prophets, by their fruit. That is, by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? A good tree produces good fruit, and a bad tree produces bad fruit. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree can't produce good fruit. So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. So sa konteksto natin, yung people na pinag-aaralan natin ngayon are those with the wrong voices. The mga false prophets, false teachers. So ito na, pinakita ng Panginoon, ano daw yung dapat nating gawin para malaman natin na mali sila. Para malaman natin na hindi tayo dapat nakikinig sa kanila. We should look into their lives. Look at their lives. That's why kung meron kang pastor bukod sa amin na pinapanood sa online, halimbawa, tingnan mo muna yung background ng buhay niya. Even as mga pastors, look at our lives, mga kapatid. At ang Panginoon, I'm sure, ay poprotektahan ang inyong mga isip. Hindi niya kayo hahayaan if you choose to listen to the right voices. Tingnan natin yung product nila sa mga buhay nila. O, ang gaganda ng mga sinasabi. Pero pag nakita mo sa Facebook yung profile niya, ano pala siya? Antichrist pala siya. Or hindi pala siya believer. Puro kasamaan yung ginagawa. Let's not just listen to what they're saying, pero let's validate it by reading the Word of God and looking up the fruit of their lives. Ayun yun eh. Si Jesus Christ ang nagsabi, para hindi kayo maligaw, tingnan nyo yung produkto ng buhay nila. Sigurado kasi lalabas yun. Firm si Jesus Christ na kapag ikaw ay masamang tao, ang lumalabas sa iyo puro kasamaan. Pag ikaw ay mabuting tao, ang lumalabas sa iyo ay puro kabutihan. Kaya tingnan po natin, para hindi maligaw yung ating mga tenga, hindi tayo magkamali sa mga pinapakinggan natin. Let's look at the fruit of their lives. Alam niyo ang fruit is the observable heart of man. So ang puso kasi natin or yung sentro ng buhay natin, hindi naman, kaya nating itago yun di ba? Pwede lang tayong tumahimik at hindi nila malalaman kung sino ka talaga or ano talaga yung character and attitude mo. Pero yung actions mo, paano ka magsalita, paano ka kumilos, paano ka makitungo sa kapwa,
kung ano yung mga ginagawa mo, na o-observe ng tao yung puso mo. So, the fruit of our lives, yung mga ginagawa natin sa buhay, it is the channel or it is the pathway to the observable heart. So, sa mga false prophets, fruit or yung bunga ng kanilang buhay ang titingnan natin. So, yan po, napakaganda na reminder ni Jesus Christ for us to have an unshakable or hindi nawawasak na buhay, hindi bumabagsak na buhay kahit maraming problemang dumadating. We must listen to the right voices. So una is choose the right path, which is the narrow road. Pangalawa is listen to the right voices. Amen. So pangatlo po, last but not the least, is you need to choose the right measurements. Marami tayong gauge sa buhay bilang tao. Kumbaga, paano mo ba nag-gauge na mabuting tao ka? Ganon. So, paano mo ba nag-gauge na magaling kang trabahante dito sa kumpanya na ito? Paano mo ba mag-gauge na CCOF family ka? Paano mo ba mag-gauge na mabait ka sa asawa mo? Paano mo mag-gauge na mabait ka sa magulang mo? May mga gauges tayo or may mga measurements tayong ginagamit. At this measurement na sinasabi ni Jesus Christ is our eternal life. So paano ba natin ma-measure or ano ba yung tamang measurement or gauge na ginagamit natin sa buhay para masabi natin makakapasok tayo sa langit? Ito po yun. So remember, this life, this road is our life on earth. At yung ating ending is, it's either langit o lupa. So, heaven or hell. So, yun yung destination. Kaya sabi ni Jesus Christ dito sa verse 21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On Judgment Day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Alam nyo, napakagandang reminder sa atin ng Panginoon kung paano ba natin susukatin yung buhay natin para makapasok tayo sa kalangitan. Kung ano yung dapat na ginagawa natin dito sa mundo at paano ba tayo nagde-decide dito sa mundo, dapat sinusukat natin. At ano ba yung tamang sukatan? So sa Judgment Day, sabi ng Panginoon, may mga grupo daw ng mga tao na sasabihin ng Panginoon, I never knew you, get away from me. Those who break God's law. So may mga ganitong tao na hindi makakapasok sa langit. Reality po yan, na hindi lahat ng tao langit. Merong mga tao na gumagawa ng kasamaan na mapupunta sa impyerno. And it's so sad. It's so heartbreaking na hindi lahat ng nilikha ng Panginoon nakasama sa langit. Minsan, ganito yung nakakatakot sa buhay. Yung pamilya mo, sino dito may pamilya, yung hindi solo sa buhay? May kapatid, may magulang, may anak, may kamag-anak, di ba? May mga pinsan. Gusto niyo ba na kapag kayo mapupunta sa langit, tapos matatanaw mo sila, papunta sila sa impyerno? Di ba masakit yun? Ang gusto natin, yung mahal natin sa buhay, kasama natin sa langit. Kung ano yung naririnig natin dito ngayon, gusto natin malaman din nila. Kasi ayaw natin na balang araw maging uninformed sila at maiwan sila. So gusto po natin lahat tayo magkakasama sa langit. I hope wala po sa atin ang nasa grupo na ito na tinutukoy ng Panginoon na nagsasabing, Lord, Lord, I prophesied under your name. Or I perform miracles under your name. Si Judas, he also performed miracles. Alam niyo po ba yun? Part siya ng disciple and he also performed miracles sa sa journey niya kasama si Jesus Christ bilang disciple. And yet, what's the ending of his life? Mali kasi yung measurement na ginamit ni Judas. And also, yung mga tinutukoy natin, yung false prophets, false teachers,
Yung mga kunyari, disciples, yung mga kunyari, Kristiyano, Kristyanan, kuno. I hope wala po masaktan sa atin. Ang gusto ko po sa atin dito kung meron man is matutunan po natin kung ano ba yung tamang measurement natin sa buhay para makapasok tayo sa langit. And if ikaw, kapatid, nalilid ka ng Holy Spirit na magbago sa iyong buhay, pakinggan mo. Kasi hindi natin alam kung kailan. Malay natin bukas na yon, di ba? Yung paghuhukom at wala na tayong chance kapag napunta na tayo sa paghuhukom na yon. So, mga kapatid, huwag tayong magkakamali sa measurement na gagawin natin. Ano ba yung maling measurement? Kaya naghantong sila sa impyerno. They measure their ticket to heaven using their religious resume. Kung ano yung mga good works. So, siguro, ano lang to kunyari lang, sa paghuhukom, yung papel na dala-dala mong resume para makapasok sa langit, ang mga nakasulat doon, good works. Mabait ako sa nanay ko, nagsisimba ako linggo-linggo, tumutulong ako sa mahirap, faithful tither ako sa church, nagbibigay ako ng donation sa kung ano-ano, magaling ako sa trabaho, hinuhusayan ko sa lahat ng ginagawa ko. Yung nakalagay doon sa ipapasa mo na i-judge ng Panginoon. Mali po yung measurement na yon. It is not the correct measurement para makapunta po tayo sa ating langit. Na-miss nila yung one thing necessary para makapasok sa langit. Ano yung sinabi ng Panginoon para makapasok tayo sa langit? Ito na lang, mas malaki. Sana yun? Sa kabilang verse yata. Sorry. And then, so, ang only those, asa na ba yun? Sorry kabila. Oh, ito pala, nandito pala, wala lang ako. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. In one line, in one sentence, sinabi ni Jesus Christ kung ano yung tamang measurement para mapunta tayo sa langit, para makapasok tayo sa langit. Only those, sabay-sabay nga natin basahin, 1, 2, 3, go. What's the ticket? What's the measurement that we should have? Doing the will of the Father. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Have you ever asked yourself, what is the will of God our Father? Sinabi din po yan ni Jesus Christ sa John chapter 6, verse 40. This is the will of the Father. This is the will of my Father, sabi ni Jesus Christ, that everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life, and I, myself, the God the Father, will raise Jesus Christ up on the last day. This is the will of the Father. This is the measurement na dapat ginagamit natin. This is the gauge to behold. What is the meaning of behold? Behold! Ano yan? Behold, the mighty, unstoppable group. Di ba? May plug-in. Unshakable. Sige na nga. Victorious pala. Sa Marikina pala yung unshakable. Grupo po yun ng mga Christmas sa mga workers po. May mga groupings po kasi yun. So kami po, grupo po namin unstoppable. So di ba, pag nakarinig tayo, behold, ang ibig sabihin po niyan is for you to see, look, realize. Di ba? Ano pa? Accept. Ganun yun So kaya ang kalooban ng Panginoon or ang kalooban ng Diyos Ama na tamang measurement para makapasok tayo sa langit is to behold, to behold the Son and believes in Him will have eternal life. And I myself. So, to accept, to see, to realize, and believe 100% in your heart that Jesus Christ is your Lord and Savior. That's why, di ba kapag first time mong yung hindi ka pa tumatanggap at tatanggap ka na sa Panginoon, anong ginagawa mo sa prayer mo? Lord, I accept you and believe you that you are my Lord and you rescued me from the sins and you cleansed me. Di ba? Tinatanggap mo. You are beholding
that Jesus Christ is your Savior and the forgiver of your sins. So ito po mga kapatid yung tamang sukatan kung paano ba tayo makakapunta sa langit. Yung those people who are not belong to Christ, they measure their worthiness based on what they are doing, based on the good works that they are doing, not on what Christ did in their lives. That's why kapag tayo po ay tumatanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, Kristiyano, ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano, it's not about doing good primarily. Being a Christian is first of all, accepting that Jesus Christ is what you need in your life. At kapag tinanggap mo na yan, you are beholding the Son and believing Him with all of your heart. At yung mga ginagawa mong good works are only the fruit, the observable heart na ginagawa mo kasi nasa iyo si Jesus Christ. Not the other way around. Na ang pagiging Kristiyano ay pagiging mabuti. Magpapakabait muna ako. Parang parang bago ko pumunta ng simbahan, aayusin ko muna yung buhay ko. Pag okay na yung buhay ko, tsaka ako pupunta sa church. Mali po yun, mga kapatid. Kapag hindi ayos ang buhay mo, ang unang-una mong gawin, humanap ka ng church or punta ka sa church at kasi kadalasan sa simbahan, tinuturo natin kung paano tanggapin ang Panginoon. Tanggapin mo muna ang Panginoon. You must first behold and believe Jesus Christ. At kapag ginawa mo yun, wag mong alalahanin yung mga good works. Automatic yun. Being a Christian, when you have Christ in your heart, ang nagiging fruit of your life, the fruit of your salvation, or the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, and all the fruit of the Spirit. Kaya ito po yung measurement natin. Christ. So say it, sabihin natin, my measurement of my Christianity is Jesus Christ. Not my good works. Kaya wag po tayong pupunta sa langit, ang dala-dala po natin yung mga mabubuting gawa. Kasi parang ganito po yan. Kunyari lang naman ito Kunyari, nandun ka na sa paghuhukom. O bakit ka nandito? Ano ang masasabi mo para papasukin kita dito sa langit? Ang sasagutin mo ngayon, sa totoo lang po, hindi po ako karapat-dapat na makapunta sa langit. Kasi ang sama po ng mga ginagawa ko nung mga panahon na yon. Pero, dahil kay Jesus Christ, tinanggap ko po siya sa puso ko at alam ko po na nilinis niya ang buhay ko sa mga ginawa kong kasalanan. Kaya yun po yung masasabi ko lamang. Kaya kung gugustuhin niyo po ako makapasok sa langit, magagalak po ako. Di ba? Ganun dapat yung natin, dala-dala natin sa buhay natin when we face the judgment, which is Jesus Christ is our judge. Hindi natin madadaya yung judge natin because He can see everything. He knows kung yung reasoning mo ay palpak or good works lang yung measurement para makapunta ka sa langit or hindi. Striving righteousness from the place of gratitude. Anong ibig sabihin nun? You are being righteous or you are doing the right things in your life nang merong pagpapasalamat. Hindi para gamitin yon na ticket sa langit. Ganun ba tayo? I hope hindi na magpapakabuti ako para makapasok ako sa langit. Hindi po. Or magpapakabait ako kasi ito yung sukatan. Hindi po. The only possible measurement is only Jesus Christ. Whether how big or how small you did on earth, kahit gaano katindi or gaano kaliit lang yung mga ginagawa mo sa mundo, it will never be your ticket to heaven. No, it's not the ticket to heaven. Kaya wag na wag po natin gagamitin yung measurement kung gusto po nating makapunta sa langit. But the measure or the measurement that we should have is how Christ enters your life or how Christ works in your life. Or do you really behold the Son of God, which is Jesus Christ, and believe Him and have faith in Him? Diba? Sabi sa Bible, salvation is by grace through faith in Christ Jesus Christ alone. Only
Jesus Christ, the grace of Jesus Christ, ang makakapagpapunta sa atin sa langit. Not the good works that we can do to this earth. So dito na po ako magtatapos as I invite the worship team to come up here and join me. So, ano po bang road ang meron tayo ngayon? Ito mga questions na nais ko po na pag-isipan natin sa ating mga buhay. Yan, sige. Para hindi po tayo ma-distract, antayin po muna natin sila. Kasi napakahalaga po. I want you to assess yourself in these questions. Not just today, but every day. Always ask yourself these questions. What road am I right now? Is it the wide road, highway to hell, or is it the narrow road? Or am I in the both roads? Or another question, nag-i-struggle ba ako? Am I struggling to hear the right voices? Am I struggling to hear the voice of God? Am I struggling to know or to hear the right preachings or the righteousness na dapat kong gawin sa buhay ko? Kapatid, the sheep knows the voice of his shepherd. If you really love the Lord your God with all of your heart, you know His voice. Or another question, how do I measure the foundation of my life? How do I measure the life that I am building here on earth? Is it based on the good works that I am doing? Or is it based on Christ, the solid rock? Kung yan mga katanungan mo sa buhay mo, kapatid, it means the Holy Spirit is working in you right now. The Holy Spirit is speaking in you right now. And these questions ay makakatulong sa atin para ma-prepare tayo for those inevitable storms. Hindi nyo maiiwasan ang bagyo, mga kapatid. Papasok at papasok yan sa inyong mga buhay. But this assessment or these decisions, choosing the right road, choosing or listening to the right voices, and choosing the right measurements, it will prepare you for the storm. For us to have an unshakable life, gawin po natin yung tatlo na yun. Now, kung nag-i-struggle po tayo sa ating mga sarili, kung nag-i-struggle tayo, kapatid, and I believe meron struggle, let's have a travel companion. Tandaan po natin, our life is a journey. We are in the road. Let's have a travel companion. Anong ibig sabihin po doon? Huwag niyo pong sarilinin yung struggle niyo. Talk to someone. Maybe, first of all, kung may asawa ka, talk to your wife, talk to your husband. Tulungan mo naman ako, nag-struggle ako sa ganitong part ng buhay ko. Tulungan mo naman ako, hindi ko masyadong maintindihan yung kung paano mamuhay ng tama. And we can also approach our pastors. As the pastors, we are opening our hearts to you for your kung nanghihingi po kayo, kung nag-struggle kayo sa buhay, kung may kailangan po kayong matutunan, open po kaming mga pastors. Even the faith group leaders, even your confidants, even your friend, have a travel companion, kapatid. Kailangan po natin ang bawat isa for us to walk properly or to finish the race na binigay ng Panginoon sa atin. At kapag ginawa po natin yan, mga kapatid, those three choices that we have, the right road, listening to the right voice, and the right measurements in life, is para kang wise person na itinayo ang buhay niya sa isang solid rock. Balikan po natin yung ending na pag-uumpisa natin kanina. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Solid rock is Jesus Christ. Maybe on some other time, pag-aralan natin how Jesus Christ
is the solid rock. Though the rain comes in torrents and floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on a bedrock. A life that obeys God will withstand the storms of life. A life that follows God is a life full of wisdom. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, against your life, it won't collapse because your life is built on Christ Jesus alone. Amen. Hallelujah. Tayo po tayo ngayong umaga. Hallelujah. Let's just appreciate what Jesus Christ has done in our lives. When the oceans rise, thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Sulianin man ay dumaki, ikaw lamang, O Diyos, ang sasampahin. Ang Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailanpaman. Sulianin man ay dumaki, ikaw lamang, O Diyos, ang sasampahin. Panginoon Diyos, sa'yo lamang mananatili kailanpaman. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Declare that you will be still and know that He is God. I will be still, Know you are God. And I will be still. Know you are God. Let's lift up our hands to the Lord. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you, Father, for your reminders, for your teachings, Panginoon, on how we will have a quality life here on earth, na ang ending, Panginoon, ang katapusan po, ay makakapiling ka po namin sa langit magpakailan paman, Lord. Thank you, Lord. And continue to teach our hearts, Lord. Continue to guide us. Lord, in our own, we cannot do it, Father. In our own. We need you. We need you, Jesus Christ, in our hearts for us to know, to discern
the right path, that we will take the right decisions, and to hear the right voices, the right teachings, Panginoon, and for us to measure our life properly. Panginoon, gabayan mo po kami, ang aming mga puso, in every day of our lives. Samahan mo po kami, Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan na lumipas ang araw na hindi ka po namin kasama, Panginoon. Every day, Panginoon, be with us. Father, I pray po sa mga kapatiran ko na may mga pangangailangan sa oras na ito. Iba't ibang pangangailangan, Panginoon. Pangangailangan kagalingan sa sakit, pangangailangan kalusugan, pangangailangan financial, pangangailangan sa career, pangangailangan ng relational healing, Panginoon. Lord, pangangailangan spiritual, most especially, Lord, sa mga kapatiran ko po, Panginoon, na merong mga needs and wants sa kanilang mga puso. Lord, saliksikin mo po ang kanilang mga buhay, Father. And according to your riches and glory, Father, you provide it to them, Panginoon. Your heaven is open for them, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Father. At bit-bit po namin, Panginoon, ang katuruan mo that doing the will o your will, Father in heaven, Panginoon, ang siyang makapagbigay sa amin ng tamang pamumuhay, Father, which is beholding your Son and believing that Jesus Christ died for me and He saved me and He is my Lord and my Savior. Lord, this is the only thing that we will keep in our hearts and everything else will follow in us. Thank you, Lord. Ingatan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay at bit-bit po namin ng kagalakan at muli sa pagbalik po namin sa simbahan namin nito, Lord, ay bless na bless po ang bawat isa at punong-puno ng joy sa aming mga buhay. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, everybody, amen and amen. Hallelujah. God bless po.